Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ito yung ano ko pala, natapos kong tahi ngayon na rubber shoes, sapatos. Ito. Bali, ito ipapakita ko pala ngayon dito yung klase ng tahi na ginawa ko rito sa sapatos na to. Ito kasi usually ganitong sapatos ang nangyayari. Natatanggal yung swelas dito sa ibaba. Parang ganito. Yan yung part 1 na ano ko na in-upload ko sa Facebook kanina sa video. Ito yan, bali binaklas ko, kakanalan ko na sana, ang nangyari natanggal yung swelas. Bali dinikitan ko ng buo. Ganyan ginagawa ko pala pagka natatanggal ng buo, yung natatanggal yung swelas na binubuo ko na lang kasi mas mabilis idikit applyan ng rugby pagka buo na natanggal. Saka mas maayos, saka mas dikit na dikit pagka sa ganyang style kumpara dun sa gilid lang ang lalagyan natin ng rugby. Ayun, balik tayo dito sa ano ngayon dito sa isang sapatos. Ito pala ngayon, ito yung ano ko, yung ginawa ko. Ayan. Nakikita nyo yung ano, yung dito sa tahi niya, dito sa baba. Ayan, na portion siya diyan sa tahi dito sa baba. Ayan, ang ano naman nito, kahit mapudpud yung swelas nito, ang maunang mapupudpud dito sa gilid niya, hindi itong pinakagilid. Kaya pinoporsyon natin. Ang iba kasi kadalasan ang tinatahi nila dito sa gitna. Nangyayari pagka natatahi dito nyo hindi napatagilid ng gusto yung tahi nangyayari. Na pupudpud dito, saka dito bumubuka ka. Kaya dito ko pinorsyon yung tahi. Kung nakikita nyo maganda tingnan. Saka ito ang kagandahan dito sa swelas na nito. Hindi siya halata kasi dito hindi siya nakikita, hindi nakikita yung tahi. Ayan kung nakikita. Pero may tahi yan sa loob. Ayan kung nakikita nyo. Ayan, ayan. Yung may tahi yun sa loob. Yan yung may kanal. Kinanalan ko kasi ng ano yan, slice. Ni-slice ko sa cutter. Pero hindi pala lahat ng ganitong swelas pwedeng lagyan ng ganitong tahi, yung halos hindi kita kasi napupunit. Ito kasi masubok na matibay yung swelas nito, pwede kayang-kaya niyang kayang-kaya kong itago yung tahi na hindi nadadamage so natataano yung swelas. Sa ganitong swelas kasi kailangan kapit na kapit yung pangdikit, ididikit ng maayos. Kaya yan yung gold niyan, yung design niya dyan. Halos linya lang yung nakikita, hindi nakikita yung tahi. Ayan, oh. Pag nasa malayo, hindi nakita, ayan. Parang style sa design niya na lang. Kumpara dito sa partner niya, sa pares niya, ito yun, hindi pa natahi. Parang ganun din sa ano, ayan. Kukumpara, ayan. Ito yung may tahi, yung may, ito. Ito yung nasa kamay ko. Tapos yung isa, hindi pa natatahi ito. Ito yung may tahi, ayan. Dito sa gilid. Ayan. Sa ganitong swelas naman, hindi pwedeng ikanalan ng slice to yung ano sa cutter. Kailangan kanalan talaga. Kanalan. Ito yung ginamit ko dito. Pangkanal. Ito, pangkanal tawag dyan. Ito naman yung ginamit ko dito. Dito sa gilid yan. Ayan. Ito kasing swelas na to matibay. Saka makunat. Sa paglagay pala nito, sa cutter pala ng swelas, kailangan medyo hinay-hinay lang kasi pwedeng madamage yung upper niya pagka magkakamali. Pero yun naman, hindi naman na-damage kasi ingat na ingat talaga ako pag sa ganitong style, saka hindi naman ganong malalim yung parang paglulubugan lang talaga ng tahi ang ginawa ko dito. Ayan. Sa mga nais magpagawa, pwede nyo kung message nyo na lang ako sa aking Facebook account o Facebook page o sa aking cellphone number. Mas mainam po, kasi lagi po akong naka-online sa aking Facebook page. Lagi kong ino-open. Kaya doon na lang kayo mag-message. O pwede rin sa Facebook account ko. Hanggang din dito na lang po. Antabayanan nyo na lang po ditong part 2 na video ko rito sa isa. Ito mas maganda, tatahiin to kasi
maganda yung swelas niya kumpara dito sa medyo luma. Ayan, salamat and God bless sa inyong lahat. Salamat.